Maraming mga bagay ang nagdudulot ng masamang epekto sa ating pera. Kadalasan dito ay ang mga maliliit na expenses na hindi natin pinagtutuunan ng pansin. Kaya madalas na nangyayari ay palaging ubos ang iyong pera at wala kang idea kung saan ito napupunta. Pero kung gusto mong may magbago sa iyong ugali pagdating sa pag-handle ng pera at kung paano maiiwasan ang pagsasayang nito, panoorin mo ang video dahil magbibigay ako ng 6 na tips. Kung bago ka pa lang sa aming channel, maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na rin at gawin mo na ring parte ng iyong investment ang panonood sa aming videos dahil marami pa tayong tatalakayin tungkol sa topic ng pagyaman. Salamat! Tip number 1. Gumawa ka ng financial plan. Ito ang una at pinakaimportanteng gawin kung gusto mong maiwasan ang pagsasayang ng pera dahil dito nagkakaroon ng purpose at meaning kung bakit iipunin mo ang pera na iyong kinikita, kung bakit hindi ka muna pipili ng bagong cellphone, at kung bakit gagawa ka ng mga sakripisyo para makamit ang mga pangarap mo sa buhay. Nagbibigay din ito ng clarity at specific guide tungo sa iyong financial destination. Sa madaling salita, ang financial plan ay ang nagsisilbing blueprint ng iyong goal. Ang financial planning ay isang proseso na ginagawa upang maabot mo ang iyong pangarap na nagmumula sa proper management ng iyong pera. Nahahati ito sa 3 parte. Una ay ang goal o target, susundan naman ito ng strategy or system, at pangatlo ay action. So ano ba ang benefit sa pagkakaroon ng financial plan para maiwasan mo ang pagsasayang ng pera? Una, pag meron kang financial plan, motivated ka na mag-ipon at hindi magwawaldas sa iyong sweldo. Pangalawa, binibigyan ka nito ng peace of mind dahil malinaw na sa iyong isipan kung saan mo gagamitin ang iyong pera at kung saan ito mapupunta. Pangatlo, nai-increase nito ang iyong confidence. Ito yung moment na pag may bagong iPhone ng mga kaibigan mo, wala ka ng pake dahil mas importante pa sa iyo ang ipon kaysa sa bagong iPhone. Kaya magsimula ka ng gumawa ng financial plan ngayon. Base sa iyong current income, anong percentage ang kaya mong ipunin para matumbasan mo ang halaga na iyong kailangan? 10% ba? 20%? Nakadepende sa iyo yan. Maglaan ka ng 1 oras para dito. Tip number 2. Huwag mag-ipon ng matagal. Ang pag-iipon ng pera ay isa sa mga foundations upang magkaroon ka ng disiplina. Kung paano mag-manage ng income, pag-iwas sa pagkakaroon ng malaking utang, at pagkakaroon ng control sa iyong finances. Pero kung alam mo na average inflation rate taon-taon ay 3%, mag-iipon ka pa rin ba? Common understanding ng mga tao pagdating sa inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero ang tunay na rason kung bakit tumaas ang presyo ng mga bilihin, hindi dahil tumaas ang halaga ng mga ito, kundi dahil bumaba ang halaga ng ating pera. Kung gagawa tayo ng halimbawa, ito ang mangyayari kung mag-iipon ka ng matagal. Kung meron kang 200,000 pesos sa iyong bank account ngayon, tapos pag iniwan mo ito sa bangko sa loob ng 10 taon, magugulat ka na meron ka na lang 140,000 pesos dahil less than 30% na ang halaga nito. So kung iisipin mo, 6,000 pesos ang nawawalang pera sa iyong savings account taon-taon. Para mas mabibigyan pa natin ng linaw, isipin mo na lang na meron kang 200,000 pesos ngayon tapos ipinagkatiwala mo ito sa iyong kaibigan. Gumawa kayo ng usapan na kukunin mo ulit ang iyong pera after 10 years basta iingatan lang niya ito. Pero habang hinahayaan mo ang pera na yon sa kamay ng iyong kaibigan, hindi mo alam na ang kaibigan mo ay isang mautak at matalinong tao pala sa paggamit ng pera. Wala kang kaalam-alam na unti-unti na niya itong pinapautang sa ibang tao at kumikita siya taon-taon ng 20% interest dito. So after 10 years, nagkita kayo muli dahil kukunin mo na ang iyong pera. Binalik niya ito sa iyong mga kamay ng buong buo. 200,000 pesos. Pero wala kang alam na kumita na siya sa iyong pera ng 200% o 400,000 pesos sa 10 taon na yon. Gusto kong malaman mo na ang kaibigan mo na yon ay ang bangko. Pero sinabi ko ba na huwag kang mag-ipon? Sasabihin ko ulit, huwag kang mag-ipon ng matagal. Kung nag-iipon ka man ngayon, okay lang yan. Basta siguraduhin mo na habang nag-iipon ka ng pera, ay nag-aaral ka rin kung paano mag-invest. Investing ang main target kung bakit ka mag-iipon. Tatanungin na lang kita, kung pipili ka sa 2 options, alin ang pipiliin mo? Makapag-ipon ng 1 milyon o makapag-invest ng 1 bilyon? Nasa iyo ang desisyon. Tip number 3. Huwag magsugal. Ang pagsusugal ay isang habit na na-underestimate ng mga tao. Bare-barya lang kasi kaya hindi masyadong pinapansin. Alam natin na ang pagsusugal ay hindi mabuti at nagbibigay ito ng negative psychological impact. Pero bakit patuloy na ginagawa ito ng mga tao? Ito kasi ay addictive. Ayon sa nagawang pagsusuri ng mga neuroscientists, merong chemical sa ating katawan na responsable sa addiction. Nare-release ito sa tuwing nagkakaroon ka ng achievements o yung sandaling nakakaranas ka ng matinding kasiyahan. Ito yung pleasure chemical na tinatawag nilang dopamine. Kaya hindi ka magtataka kung bakit maraming tao ang nagsusugal, kahit alam naman nila na malayo ang chance na mananalo sila rito. Hindi na rin nila naiisip ang perang nasasayang dahil umaasa sila na pagtataya sila dito ngayon, posibleng mananalo sila ng 100 times sa kanilang pinusta. Pero alam natin lahat kung ano mangyayari pagkatapos. Wala. Siguro pag merong financial awareness ang isang taong nagsusugal, magdadalawang isip na siya na ipagpatuloy pa ang ganitong klase ng gawain.
Halimbawa, pag napapagastos siya sa sugal ng 50 pesos araw-araw at hindi niya ito namamalaya na ginagawa niya ito sa loob ng isang taon, 350 pesos yon kada linggo, 1,500 pesos naman buwan-buwan, at 18,000 pesos taon-taon. Pero how about pag inipon na lang niya yon? Meron na sana siyang 18,000 pesos sa kanyang net worth. Ito kasi ang problema. Ginagawa nating mahirap ang mga bagay na nakakabuti sa atin at ginagawa nating madali ang mga bagay na nakakasama. Kaya kung seryoso ka sa proseso ng pagyaman, huwag kang magsugal. Dahil parang sinabi mo rin sa iyong sarili na ang pagyaman ng isang tao ay nakabase sa tsamba o di kaya sa swerte. Tip number 4. Huwag bumili ng mga bagay na hindi mo ma-afford. Marami sa atin ang bumibili ng mga bagay na katumbas sa ating 5-month salary. Ito ay bunga ng impulse buying o yung pagkakaroon ng insecurity o di kaya ay paghahanap ng approval at validation sa mga tao sa paligid natin. Kung palagi mo itong ginagawa, palagi mo ring nabibili ang mga bagay na hindi mo naman kailangan dahil sa halip na igastos mo ang iyong pera sa mga investment o yung uri ng gastos na binibigyan ka ng income, ginamit mo ito upang makasabay lang sa trend. Ito ang madalas na tanong ko sa aking sarili sa tuwing nakikita ko ang ibang tao na gumagawa ng ganitong desisyon. Bakit kaya nilang mangutang pero hindi ang pag-iipon? Kung iisipin mo parehong activity lang naman yon. Pag nangutang ka, babayaran mo yan. Pag nag-iipon ka naman, babayaran mo rin yan. Kaya pag wala kang control sa iyong sarili, mahihirapan ka talagang yumaman at hinahayaan mo lang na maraming pera ang masasayang sa iyo. Gaya na lang may sinabi ni Warren Buffett tungkol dito. If you cannot control your emotions, you cannot control your money. Kaya kung gusto mong maiwasan ang pagsasayang ng pera, dapat marunong kang mag-manage at mag-control ng iyong emosyon. At huwag padalos-dalos sa pagbili ng mga mamahaling bagay na lagpas sa iyong budget. Tip number 5. Huwag mag-invest sa negosyong wala kang alam. Sa ngayon, nakikita mo siguro ang iyong mga kaibigan na kumikita na ng pera sa mga investment o negosyo na kanilang pinasukan. Marahil ay nag-iisip ka rin kung paano kakikita ng pera gaya nila. Pero mag-isip ka muna. Huwag mong hayaan na emosyon ang gagawa ng iyong mga desisyon. Dahil pag wala kang alam sa investment na iyong papasukan, malamang ay wala ka ring passion at motivation na aralin ng investment. Kaya sa huli, pinapaubaya mo lang ang iyong pera sa ibang tao. Pero ano ba ang mangyayari pag hindi ikaw nag-handle ng investment? Una, wala kang control. Pangalawa, wala kang leverage. At pangatlo, malaki ang chance na mag-fail ang investment at wala kang matutunan sa failure na yon. Gaya na lang ng mga nababalitaan natin na mayroong mga na-scam sa isang investment dahil binibigyan sila ng promise na mayroong 40% return ang kanilang pera pagkatapos ng isang buwan na kung saan nakakaduda o sobrang dali lang. Pero paglipas ng isang buwan, walang bumabalik na pera kahit 100. Kung mag-i-invest ka, isipin mo yung investment na willing ka na matuto. O di kaya yung klase ng investment na mapapalawak mo pa ang iyong kaalaman tungkol sa isang bagay. Yun ang klase ng investment na wala kang lugi. At higit sa lahat, walang pera at oras na nasasayang. Bago tayo magtapos, gusto kong magpasalamat sa mga viewers natin na nag-subscribe last week. Maraming salamat sa suporta at sana ay mapapalakas pa natin ang ating channel. Tip number 6. Bigyan mo palagi ng atensyon ang iyong pera. Ito ang common activity na ginagawa ng mga mayayaman at isa rin sa mga paborito kong gawain. Dito mo kasi malalaman kung magkano ang perang napupunta sa gastos, sa savings account, at sa investment. Nagbibigay din ito sa iyo ng mas malawak na pag-unawa sa iyong long-term na financial goal o yung tinatawag na financial awareness. Naniniwala ako na kahit magkano pa ang income ng isang tao, maliit man o malaki, dapat niyang ma-develop ang ganitong habit pagdating sa pag-handle ng pera dahil mabibigyan ka nito ng idea kung anong area ng iyong finances ang dapat mong baguhin. Masyado bang malaki ang iyong expenses o kailangan mo lang ng extra income? Dapat mo bang i-minimize ang iyong expenses at maging focus sa pag-iipon ng pera? Nakatipende sa financial situation mo yan. Marami rin sa ating mga kababayan dyan na pag maliit lang ang sweldo, maliit din ang atensyon na binibigay sa kanilang pera. Hindi sila nagmamanage, wala silang record kung ano at magkano ang total ng kanilang expenses, at higit sa lahat, nawawala na sila ng pag-asa na kaya pala nila makapag-ipon ng pera kung gagawa lang sila ng mga plano at susubukan nilang gawin ang simple activity na ito. Ika nga ng isang kasabihan, where attention goes, energy flows. Kaya kung gusto mong maiwasan ang pagsasayang ng pera, huwag mong ibaling ang atensyon dito. Sana ay may natutunan ka sa topic natin ngayong araw. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.